Inovertake ng SUV ang tricycle na yan sa Kasiguran, Sorsogon. Nakabalik naman ang SUV sa kanyang lane pero napadpad sa lane ng SUV ang isang kotse kaya sumalpok ito sa SUV at saka bumangga sa tricycle. Tumilapon at nasugatan ng driver at dalawang pasahero ng tricycle. Isinugod sila sa ospital. Iimbestigahan pa ang insidente. Bumuhos ang malakas na ulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa lakas ng ulan, bumaha sa bahagi ng Abad Santos Corner Antipolo Street sa Maynila. Gayon din sa kahabaan ng Abad Santos Avenue Corner Yuseco Street sa Tondo. Bumaha rin sa Espanya Boulevard at bumagal ang daloy ng trapiko. Nahirapang makasakay ang ilang pasahero. Ayon sa Pag-asa, dulot ng thunderstorm ang pag-ulan na naranasan din sa Bataan, Laguna, Rizal at Bulacan. Nasa 300,000 Meralco customers sa Metro Manila, Cavite at Rizal ang nawalan ng kuryente. Nagpatupad ang Meralco ng rotational brownouts para mapagkasya ang supply ng kuryente na nagkulang daw kanina. Dahil sa kakulangan, isinailalim sa red alert ang Luzon Grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Naibalik naman ang supply ng kuryente bago mag 4:00 ng hapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 5 power plant ang nagkaroon ng forced outage habang 3 ang tumakbo sa mas mababang kapasidad. Paliwanag naman ng DOE, bumaba ang generation supply nang magkaroon ng tripping sa Bolo Masinloc Line 2 na nagdulot din ng tripping ng Masinloc Unit 1 and 2. Naapektuhan din ang Visayas Grid na kumukuha ng kuryente mula sa Luzon, kaya nagkaroon din ng yellow alert doon. Good news sa mga motorista, may higit 2 pisong bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. 2 pesos and 70 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 20 centavos naman sa gasolina. 2 pesos and 55 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatlong linggong may rollback sa presyo ng petrolyo. Pinawi ng DSWD ang nasa 160 hanggang 240,000 na delatang ipinamahagi sa mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Reklamo ng ilang residente, hindi makain ang canned tuna na kakaiba umano ang itsura. Sobrang alat din daw ito. Sumuka pa raw ang alagang pusa ng ilan nang subukan itong ipakain. Pero si Calapan City Mayor Malu Murillo, binidyohan pa ang pagpalaman niya ng delatang tuna sa tinapay na maayos naman daw ang lasa. Hindi malinaw kung pareho ito sa batch ng inirereklamong delata, pero ipinatigil na rin niya ang pamamahagi ng iba pang food packs. Ayon sa DSWD, hindi pa expired ang mga pinamahaging canned tuna. Pinagpapaliwanag na ang 2 supplier nito. Inaalam na rin kung nagkaproblema sa pag-iimbak ng delata. Ipasusuri ang canned tuna sa Food and Drug Administration. Suspendido muna ang pamamahagi ng food pack habang nagsasagawa ng mix and match ang DSWD sa mga lalamanin ng food pack. Umaaray na ang mga egg producer dahil sa pagkalugi. Sa Lawag City, Ilocos Norte, 20 pesos ang ibinaba ng presyo ng kada tray ng itlog. Ang dating 205 pesos, 185 na lang. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, bumaba ang presyo ng mga itlog dahil sa oversupply. 4 pesos and 83 centavos lang daw ang farm gate price ng isang medium-sized na itlog. Pero ang puhunan sa feeds o patuka ay 4 pesos and 93 centavos kada itlog. Sabi ng Department of Agriculture, naghahanap na sila ng merkado para sa mga itlog. Isang option daw ang mag-export sa Taiwan at ilang karatig bansa. May mga kinakausap na rin daw silang mga restaurant at baking industry. Umaapela rin ng Philippine Egg Board Association na tulungan silang mapababa ang presyo ng feeds. 2 pang bagong gunboats ng Philippine Navy dumating na sa bansa.
Gagamitin ang 2 Acero-class vessels na galing Israel para sa mas maigting na pagbabanday sa teritoryo ng Pilipinas. Sa christening ceremony kanina, ipinangalan ang gunboat sa 2 Medal of Valor recipients mula sa Philippine Marines, sina Corporal Hener Tinangag at Sergeant Domingo Delwana na nasawi sa Marawi at Maguindanao. Pinasinayaan din ang isang shipbuilding center. 3 lane sa C5 pansamantalang isasara simula bukas. Hanggang August 31, sarado ang 3 lane tuwing 10 p.m. hanggang 5 a.m. Para yan sa construction ng North Pasig Package 1 Sewer Network Project ng Manila Water sa Barangay Ugong, Pasig City. Bilang alternatibo, pwedeng lumiko sa Ortigas Avenue at dumaan ng Meralco Avenue. Pwede ring lumiko sa Lanuza Avenue sa halip na Meralco Avenue o lumiko sa Julia Vargas Avenue at dumiretso sa Pasig Boulevard. Halos 5,000 kilo ng tilapia namatay sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Paliwanag ng municipal agriculturist, posibleng dulot ito ng pagkatuyo ng tubig dahil sa tindi ng init na sanhi naman ang pagbaba ng oxygen level. May kinalaman din daw ito sa overstocking sa fish cages. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadagdagan pa ang mga medalya ng Pinoy athletes sa 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia. As of 9:30 p.m., 76 ang medalya ng Pilipinas. Kasama dyan ang 17 ginto. Nangunguna sa medal standings ang host country na Cambodia. Wagi si Olympic gymnast Carlos Yulo ng gold sa men's individual all-around category. Ito na ang ikatlong ginto ni Yulo sa SEA Games, kasunod ng nakuhang gold noong 2019 at 2021. Ginto rin ang nakuha ni Shandy Chua sa women's 200-meter backstroke finals. Ginto rin sa men's individual triathlon event si Fernando Jose Casarestan. Nagkamit naman ng silver si Kim Mangrobang sa triathlon. Nananatili pa rin King of Pole Vault ng Southeast Asia si EJ Obiana matapos makuha ang ginto sa men's pole vault. May Guinness World Record na agad ang bagong K-pop group na New Jeans. Dinagsa naman ang one-night R2B concert ng Red Velvet sa Pilipinas. May report si Aubrey Carampel. Wala pang isang taon since their debut, may Guinness World Record na ang K-pop group na New Jeans. Para yan sa fastest K-pop artist ever to reach 1 billion streams on Spotify. Bago nito, sila rin ang first K-pop band na naka-achieve ng million-seller milestone para sa kanilang self-titled debut album. Success din ang one-night R2B concert ng Red Velvet sa Pilipinas. Paglabas pa lang ni na Irene, Seulgi, Wendy at Yeri, napuno na ng sigawan ng concert venue. Hindi nabigo ang Revel Love nang magbigay ng powerful performance ang grupo. Yan ay kahit pa absent si Joy dahil sa kanyang health condition. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong nagkukulang ang plastic cards para sa driver's license, plano na rin ng LTO na maglabas ng digital version nito. Target itong masimulan sa susunod na buwan. Pwedeng i-download ang digital license sa eGov.ph o super app na binubuo pa ng DICT. Pwedeng yan na ang ipakita kapag nahuli sa traffic violation. Kung meron namang lisensya, pwede itong i-scan para ma-upload sa app. Pwede ring i-upload ang mga passport sa app na ito. Sabi naman ng Department of Transportation, Agosto pa ang pinakamaagang maaring magkaroon ng plastic na driver's license. Magpupulong ang Interagency Task Force kaugnay ng pagtatapos ng Global Health Emergency Status ng COVID-19. Ang isa sa mga tanong kung magiging libre pa rin ba ang COVID vaccine sa publiko. May report si Lay Alves. Halos araw-araw, may nagpapabakuna para sa COVID sa health center na ito sa Maynila. Isa na si Ireneo Demerin na ngayon pa lang nagpa-first dose. Natakot daw kasi siya noon. Mabuti na lang daw at libre pa rin ang bakuna. Maraming mga hindi makakaya magpa-vaccine na may bayad. Maraming mahihirap. Matapos ideklara ng World Health Organization na hindi na public health emergency of international concern ng COVID-19, inaantabayanan kung libre pa rin bang ibibigay ng gobyerno ang bakuna.
Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, Pangulo ng Metro Manila Council, malaking bagay talaga kung libre. Di naman po lahat ng LGU ay may sapat na pondo. Ngunit pagdating po siyempre sa ibang mga lugar, hindi naman po ganong kalakihan ang pondo ng mga local government units. Kaya kung maaari po sana, malaking tulong po talaga sa lahat ng bayan at lungsod kung kayang maging libre pa rin ang mga bakunang ito. pupulungin daw ng Department of Health ang iba pang miyembro ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases o IATF para talakayin at i-reassess ang mga polisiya at patakaran na maaring maapektuhan ng deklarasyon ng WHO. Ang implikasyon nito ayon sa mga eksperto, ang kailangan lang natin gawin ay i-review pa natin yung mga natitira pa nating restrictions at kung kailangan pa ba natin ito. Kasi kahit pa paano may impact pa rin yan sa ating buhay. Gusto na natin na full blast yung ating ekonomiya. Kakailanganin natin i-adjust yung ating mga policies para hindi na sila kasing disruptive. It does not already constitute an emergency. But again, it's still an important health issue. The Department of Health should make COVID vaccination part of the vaccination or the regular vaccination program or incorporate it in the regular vaccination policy. kahit hindi na isang global public health emergency, hindi pa rin daw dapat magpakakampante, lalo ngayong tumataas uli ang mga kaso. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa DOH, mula May 1 to May 7, 1,352 ang average daily reported cases ng COVID-19. Mahigit 100% itong mas mataas sa sinundang linggo. Ito ang unang pagkakataon ngayong taong ito na lumagpas sa 1,000 ang daily cases. Lay Alves nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trending worldwide ang Ultra Electromagnetic World TV premiere ng Voltes 5 Legacy. May report si Nelson Canlas. Paghandaan na natin ang pagdating ni Prinsipe Zardos. Umpisa pa lang, tensyonado na ang eksena sa highly anticipated World TV premiere ng live-action adaptation series ng Voltes 5 Legacy. Nireveal na ang disenyo ng Camp Big Falcon, ang training ng mga bidang sina Jamie Robinson, Little John Armstrong, Big Bird Armstrong, Mark Gordon, at Steve Armstrong. Roger! Ang kanilang unang misyon, The world is under attack by an alien menace. And you will save the world, our world. natunghayan na rin ang iconic na Let's vote! tutok na tutok ang mga manonood, mapa TV o sa live stream ng Kapuso Network. Kahit pa ang mga nakapanood sa sinihan, hindi na awat sa pagsubaybay, lalo't marami pang kwento at eksenang dapat abangan. Maganda naman para malaman din ng mga bagong henerasyon yung inabot namin nung kabataan namin. Gabi-gabi aabangan yan for sure, lalo na anak kong lalaki kasi gustong-gusto niya si Steve. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plus points sa grade ang bawat exam sa school. Pero ang ginawa ng isang batang ito, plus points pati na sa netizens dahil sa kanyang diskarte sa no erasure policy ng kanyang teacher. Pusuan na yan sa report ni Joseph Morong. Ang little one na ito may little win. Bata pa lamang dumidiskarte na. O bakit ito may punit? Kasi bawal teacher yung gula, kaya pinunit ko na lang. Para magka 50 points. Napabilib pa nga pati ang kanyang teacher. Ang galing nga, no? Oo nga, no? Magaling ka. Yan ang naging clever move ni Natalie Abon, grade 4 pupil ng Francisco Henson Elementary School sa Porac, Pampanga. Sa test kasi ni Teacher Irene Alvarado, o mas kilalang si Maestra, may no erasure policy para madisiplina ang mga estudyante at iwasan ang pangungopya. Kaya diskarte ni Natalie, punitin na lamang ang papel para no erasure pa rin. Pero pinagsabihan siya ni teacher na wag na ulit itong gagawin. Ani Teacher Irene, mas ikinatuwa daw niya na nakapag-isip ng mabilis na paraan ng kanyang estudyante at naging honest pa sa ginawa. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Yan po ang mga balitang dapat ninyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Ato Maralio, ako si Maki Pulido at ito ang State of the Nation.